na nakatira sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y umalis. At dumating ang isang nakatakas at ibinalita kay Abram na Hebreo na naninirahan sa mga puno ng ensena ni Namre, kapatid ni na Iskol at ni Aner. Ang mga ito ay mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na nabihag ang kanyang kamag-anak, pinangunahan niya ang kanyang 318 mga sanay na tauhan na ipinanganak sa kanyang bahay. At kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. Verse 15. Kinagabihan, sila'y nagpangkat-pangkat laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at sila'y kanilang ginapi at hinabol sila hanggang sa Hoba na nasa hilaga ng Damasco. At umuwi siya ang lahat ng pag-aari, ganun din si Lot na kanyang kabag-anak at ang kanyang mga pag-aari, at ang mga kakabaihan at ang taong bayan. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo, at ang mga haring kasama niya sa libis ng Shave. At si Melchizedek na hari ng Salem na pari na kataas-taasan Diyos ay naglabis ng tinapay at alak. Verse 19. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasan Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay ng inyong mga kaaway sa inyong kamay, at binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Sinabi ni hari ng Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang mga hari-arian para sa iyong sarili. Sinabi ni Abram na hari ng Sodoma, ako'y sumumpa sa Diyos, sa Panginoon Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa, na hindi ako kukuha kahit isang sinulid o isang panali ng sandalyas o anumang para sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Verse 24, wala akong kukunin maliban sa kinain ng mga kabataang lalaki at bahagi ng mga lalaking sumama sa akin. Sina Aner, si Iskol, si Namri, ibigay ko sa kanila ang kanilang bahagi. Yan po ang ating Bible reading sa umagang ito. Purihin po ang ating Panginoon na napakagandang mensahe po na ating pong nabasa sa umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay... Yes po, Pastor. Atin munang bulay-bulayan itong binasa natin. Sige po, Pastor. Opo, Pastor Jerry. Tsaka kinokontak ata ni Pastor, ni Brother Doms, yun daw speaker ng devotional today para hindi ma-download yung video. Opo, sige po. Gawa na lang ng paraan, ha? Opo, sige po. Okay, mga kapatid, palagay ko naman po itong ating binasa sa banal na kasulatan na salita ng ating Panginoon ay maliwanag na nangungusap po sa ating ngayong umaga. Ulit-ulitin po ninyong basahin sana, mga kapatid. Ito po isang kwento naman, madali itong intindihin, pero meron po itong mga nakapaloob na
aral at mensahe sa ating lahat. Ano po? Mapapansin po natin na itong mag-uncle na si Lot at si Abraham ay doon sa chapter 13 ay nagkahiwalay po sila, no? At pinili po ni Lot yung lugar na iniisip po niyang maganda. Subalit, mapapansin po natin dito na ang kanyang ginawang pagpili ay nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Pero si Abraham ay kung isa po ay isang Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon, marahil ay kapuri-puri ang kanya pong karakteristik bilang isang uncle o isang Kristiyanong maituturing. Ano po, tayo po ay ganito rin sana ang ating pong pakikitungo na ang kanyang pagmamahal kay Lot ay sobrang tayog o sobrang taas na bagamat talaga namang dapat panagutan ni Lot, responsible siya sa kanyang ginawang pagpili, ay nanaig pa rin yung siguro nga pagiging uncle o yung pag-ibig niya kay Lot. At mapapansin natin mga kapatid na nagdanas ng pagdudusa si Lot sa kanyang ginawang maling desisyon. Pero ang maganda mga kapatid ay mayroong isang tao na kagaya ni Abraham na handa siyang i-rescue dahil sa pag-ibig. Hindi po nagmataas si Abraham, hindi niya sinisi si Lot, wala po, tahimik po mga kapatid yung narrative ay tahimik at hindi siya nagpabigla-bigla, kundi ang pabigla-bigla niyang ginawa lamang ay yung pag-rescue. No? Kumilos siya at kaagad na ang pag-ibig ay kumikilos ng pagliligtas. Yun po maganda kong reflection dyan. When we love somebody, kung talagang importante sa atin yung tao, meron tayong pagmamahal sa ating kapwa, ang pinakadalos-dalos na pinakamagandang gagawin natin, dapat magdalos-dalos po tayo sa paggawa ng paraan para sila ating iligtas. Kaya si Abraham, ang pag-ibig po niya ay humabol, hinabol po niya, hinanap niya, at siya po ay nagwagi. Mga kapatid, ang pag-ibig po ay nagwagi sa puntong ito. No? Ang matalinong ginawang desisyon ni Abraham ay yun siguro ang ibinless ng Panginoon. Na binless ng Panginoon ang pag-ibig na humahabol. Ayan. Hinabol niya, mahal niya si Lot, pinagpala siya ng Panginoon at talagang hindi siya pinabayaan. Nagtagumpay po siya. Ang kanyang mga sundalo ay kakaunti lamang, pero laban po sa pinagsanib ng mga sundalo ng mga Hentil, ay 4 na hari po yan mga kapatid. Nagsama-sama ay nanalo po si Abraham. Yan nga mga kapatid, totoo na may mga panahon na kailangang maranasan ng isang tao ang bunga ng kanyang mga pagpili. Ngunit may mga pagkakataon din na ang pag-ibig ay kumikilos kahit salungat sa mga pasyang ginawa ng iba. Meron pa po akong isang nakitang reflection dito. Pangalawa po ito, yung pong bumalik na si Abraham mula sa labanan, dala po niya yung mga samsam. Ang kaagad po na ginawa ni Abraham dahil ito nga po ay bago pa ang magkaroon ng mga Hudyo o ng mga Libita, ito ang kauna-unahang tala na mayroon pong nagbalik na 10 bahagi. Yan. Kaya po, sabihin po ng iba na ang pag-iika po ay sa mga Hudyo lamang yan, bago pa po magka-Hudyo, mayroon na hong nag-iika po. Yan ho ay si Abraham. Ang pag-iika po, sangayon sa prinsipyo na inilatag ng Biblia, mga kapatid, ay ito po ay pagkilala, no? Pagkilala na mayroong Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Palagi po natin tatandaan yon. Ang pag-iika po ay pagkilala na mayroong mataas na nagmamayari. Yun po yung kataas-taasang Diyos.
Amen. At yan din po mga kapatid ang ang prinsipyo na sinabi ni ng banal na kasulatan na si Melchizedek po yung nirerepresentahan ng pari ng kataas-taasang Diyos. At doon po si Abraham nagsauli ng kanyang mga samsam na may ikapo. So yan po, inikapuan po ni Abraham ang lahat ng kanyang mga samsam. So mga kapatid, itong prinsipyong ito ay everlasting mga kapatid. Ito po ay hanggang sa walang hanggan. Hanggat may Diyos mga kapatid, ang pagkilala ay hindi titigil. Dahil sa simula pa lamang po sa aklat po ng Genesis, nandun na po yung prinsipyong yan sa paglalagay po ng puno ng pinagbabawal ng Panginoon. Yun po ang prinsipyo na huwag mong pakikialaman ng hindi mo pag-aari. Yun ay pag-aari ng Diyos. Ang puno ay nagpapakita na ang sa Diyos ay sa Diyos. Huwag natin pakikialaman. Ito ho yung diwa nito mga kapatid. Siguro marahil ito po ay talagang nakapunla na ang prinsipyong ito. Kaya si Abraham ay ganito na lamang kung bakit nakuha niyang ikapuan ang lahat ng kanyang mga samsam at kinilala niya na ang Diyos ang nagpala sa kanya at nagbigay ng tagumpay. At isa pa hong kapansin-pansin dito mga kapatid, si Abraham nang alukin po ng hari ni Shadel da Omer na kunin ang lahat ng samsam, ibalik lang sa kanyang mga tauhan niya, meron po siyang sinabi. Ito yung napakagandang isipan nating refleksyon. Ay tinanggihan ni Abraham. At ang sinabi po ni Abraham ay, wala akong kukunin ng anuman, ni tali o panali ng sandalyas ay walang kukunin. So, ito po ay isang napakagandang diwa ng pagiging Adventistang Kristiyano na hindi bagamat sa atin ay inilagay sa kamay natin o ng tagumpay, ay aariin na po natin na sa atin. Si Abraham ay nagpakita ng di makasariling puso. Wala siyang pagiging makasarili at pag-iimbot sa puso niya. Siya po ay mapagbigay na tao, meron siyang mapagbigay na espiritu. At ito po ang napakagandang sikreto na naranasan ni Abraham na pwede po natin maranasan para magtuloy-tuloy ang daloy ng mga pagpapala mula po sa imbakan ng langit. Huwag na po nating hangarin pa ang hindi sa atin. Kung maaari po ibigay, kung dapat ay ibigay, no? Yung nasa atin ay ibigay ng malaya, lalo tigit sa mga taong mahal natin na kinakailangan maligtas. Sa diwang ng storyang ito, mga kapatid, napakayaman na ibinibilin sa atin ng Diyos yung pong prinsipyo ng it doesn't may you may, you must. Yun po yung English doon. Hindi po komo tayo po ay binigyan ng pamamahala na sa atin ay talagang gagamitin na po para sa atin. Hindi po mga kapatid. It doesn't mean you may, you must. Atin pong gamitin ang anumang nasa kamay natin para po i-display ang pag-ibig sa pagliligtas ng mga taong mahal natin. At kung mahal natin ang ating kapwa, anumang mayroon tayo, hindi natin iubusin sa sarili, kundi ito'y gagamitin para sa pagtubos at pagliligtas ng mga taong napapahamak, na kagaya ni Lot sa ating kapanahunan. Maraming pong salamat at sana po itong storyang ito'y mag-iwan sa atin ng mga aral ng pagiging mabuti at tapat na katiwala ng Panginoon. Amen. Oh. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Jerry, sa magandang pagkapaliwanag po ng ating pong Bible reading sa umagang ito, na patuloy po kayong nagpapaalala at nagbabahagi ng mensahe na kung papaano nagtapat si Abraham
ay ganun din ang ating pong gawin mga kapatid sa pagtatapat sa ating Panginoon. Ngayon po ay magpapatuloy na po tayo. Tayo dadako po sa devotional reading and prayer na pangungunahan po ni Pastor Seth Pablo. Thank you, Pastor Seth. Ayan, good morning po. Naririnig po ba ako mga kapatid? Yes, Pastor, narinig ka namin. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Supposed to be ay hindi po ako ang magsasalita ngayon, but I am requested na saluin po ang bahagi pong ito at akin pong tinanggap upang ma-share ang magandang mensahe po ng Panginoon sa umaga pong ito. Ang title po ng ating pong devotional this morning is When Does the Sabbath Begin? Part 3. At ang key text po ay matatagpuan sa Acts chapter 17 verse 11. Napaganda po nito mga kapatid dahil ito ay magandang katangian ng isang Kristiyano. Sabi po rito, they search the scriptures daily whether these things were so. So, makikita po natin sa verse na yon ang kahalagahan po ng pagsaliksik po ng salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi po natin ito gagawin mga kapatid ay magagaya po tayo sa ating pong ating mga pioneers na nagtalo-talo po dahil mas pinairal po ang sariling kuro-kuro at hindi po ang salita ng Panginoon. So bali po ang content po nito ay ang pinagtatalunan po nila dito ay about sa Sabat. So kung ating babalikan po ang history ng ating pong church, ng ating mga pioneers ay nagkaroon po ng karanasan na hindi po pala sila nagkasundo pagdating po sa interpretation kung kailan po ba talaga magsisimula ang Sabat. So meron po tayong mga pioneers na nagtuturo ng iba-iba ang kanilang paliwanag. Merong nagpapaliwanag na ang Sabat ay mag-start ng 6 p.m. at ang proponent po nito ay si Joseph Bates. At meron din po na nag-stick sa turo ng Biblia na from even to even or sunset to sunset. So, si Joseph Bates, halos sabi po dito for decades, ito yung kanyang itinuturo, ito yung kanyang pinaglalaban. At syempre marami siguro po ang na-impluwensyahan. Marami ang naniniwala din naman sa kanya. Tapos on the other hand, ay marami din kumakapit sa biblical na paliwanag na even to even or sunset to sunset. So, matagal na panahon po naranasan ng church ang hindi po pagkakaisa dahil po sa iba't ibang paliwanag na ito. Pero makikita natin na gumanap ang kapangyarihan po ng Panginoon when they have what we call season of prayer. Ang sabi po rito ay at that time, nung nagkaroon sila ng season of prayer, nagkaroon ng vision daw po si Ellen White. At doon, sa vision po ni Ellen White, ipinaliwanag na sinusuportahan nito ang sunset to sunset na turo po ng Biblia. And from then on, sa kabila po ng disunity, sa kabila po ng pagkahati-hati ng ating pong mga pioneers that time, ay nagkaisa po sila because doon po sa vision na natanggap po ni Ellen White na ang Sabat po ay talagang nagsisimula from sunset to sunset. So, ano po ang gustong ipahiwatig po nito sa atin mga kapatid? Marahil meron pong iglesia po sa atin or maybe inside our family na magkakaiba tayo ng pagkaunawa. Ano po?
marahil meron pong mga nakaka-relate po sa atin na iba-iba ang ating pong pagkaunawa sa mga ating pong napapakinggan na makaturuan. But we can learn from this na hindi po tayo maliligaw, mga kapatid. Hindi po tayo magkakamali kung tayo po'y patuloy pong babalik sa salita ng Panginoon. Kasi like Joseph Bates, ang pinairal niya yung kanyang human reasoning, yung human-based explanation lang. Pero yung iba ay, on the other hand, yung kabilang party ay mas pinairal nila ang pag-depend nila sa guidance ng Holy Spirit at ang kanilang pag-stand sa kung ano po ang sinasabi po ng Bible. Parang pwede kong may dito ang COP, ang itong stewardship. Merong ilan na kahit ito'y malinaw na may biblical principles at talagang itinuturo po sa Biblia, meron pa rin na ipapairal ang human reasoning, ipapairal ang human understanding at nahihirapang tanggapin, nahihirapang sundin ang bagay na ito. Pero mga kapatid, if we will just open our hearts to the guidance of the Holy Spirit, kung atin lang papahintulutan na tayo turuan ng Biblia sa ating buhay, ay hindi po talaga tayo maliligaw. So sa mga churches po natin na nakakaranas po ng disunity or anumang pagkahati-hati sa mga pamilya man o na ganito rin ang kalagayan, may we bumalik po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. At ulitin ko po na kapag tayo bumalik po sa salita ng Panginoon, tayo'y tumindig sa salita ng Panginoon, ay hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo magkakamali. At gusto ko rin po idagdag na kung ang Panginoon natin ay hindi pinabayaan ang church, ang ating mga pioneers sa kabila ng mga pagkawatak-watak, no? Nakita natin yung kamay ng Panginoon ay nandun pa rin. Hindi niya po pinabayaan ang kanyang church until ito ay maging united. So sa mga churches man o sa mga kalagayan man po ng ating pong pananampalataya na mayroong disunity, let us remember na merong Diyos na ang kamay niya ay nandyan, nakahawak po sa atin, na hindi niya po bababayaan na tayo po'y magkawatak-watak. Bagkos tayo, through His infinite mercy and grace, ibabalik niya tayo sa pagkakaisa at pananatilihin niya po sa atin ang pagmamahalan, no? Ang pag-uunawaan na siyang dapat pong makita sa atin, lalong-lalo na po as a church, as a family of God. Kaya po mga kapatid, I hope na ito pong mixing devotional po na ito ay nagpaalala po sa atin at nagbigay po sa atin ng mga munting aral at inspirasyon na makakatulong po sa atin sa ating pamilya, sa ating sarili, ganoon din po sa ating mga churches na kinabibilangan. At nawa po, ito rin ang siyang ating maging karanasan na tayo po ay patuloy pong maninindigan sa salita ng Panginoon, isusurrender ang ating mga sariling pangunawa at ipapasakop sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Good morning po at happy God first morning po sa ating pong lahat. Amen. Pray ka na, Pastor. Amen. Opo. Pastor Seth, pray ka na. Tayo po'y Amen. manalangin. Dakila po namin Diyos, salamat po sa umagang ito na muli niyo pong ipinagkaloob ang magandang paalala po sa amin. Tunay nga po na ang inyo pong mga salita ay pinagkaloob niyo po upang magkaroon ang inyo pong iglesia ng gabay, magkaroon ng turo na maglilid po sa amin sa tamang landas. Harinawa Panginoon na ang bawat iglesia na kinaniba namin ay maranasan ng pagkakaisa. At bigkisin po kami, Panginoon, ng isang tali ng pagmamahalan upang ang gawain po na inatang niyo po sa amin pong balikat ay patuloy pong susulong ng malakas at mabilis para po sa kalwalatian ng inyong pong pangalan. Patuloy niyo po kaming gabayan sa
sa pagpapatuloy po ng aming pong pananambahan sa umaga pong ito, at nawa po'y patuloy na katalinuhan at inspirasyon nagmumula sa langit ang ibuhos niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig niyo po sa aming panalangin. Hiniling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Robert. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito, mga minamahal ko po mga kapatid. At happy God first morning po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako po sa ating pong napag-aralan sa nakaraan ng Council on Stewardship. Ang ating pong topic sa nakaraan po ay transform through love. Ating pong nabasa, napakinggan ang mensahe po na kung saan ay nabagos sa pamamagitan ng pag-ibig. Ating pong muling titignan ang mga magagandang mga sipi ng ating pong Council on Stewardship. Sabi po dito mga kapatid, na tayo po ay patuloy na pinalalahanan
yung dalawang dakilang utos na binabanggit po dito. Sabi po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay nagpapaabot po sa atin na napakaganda na sa pamamagitan ng pag-ibig na bago ang kanilang pananaw, na bago ang kanilang buhay, at na bago po na kung saan ay sinabi po dito mga kapatid na kaya't ang alkitran na nahihigitan ng pag-ibig sa salapi na may-ari ay nahiwalay sa kanyang kayamanan at inilipat ang kanyang mga pagmamahal sa Diyos. Sa pagpapatuloy po, sa pamamagitan ng pagmamahal ay inakay siya upang maglingkod sa mga pangangailangan ng nangangailangan at tumulong sa layunin ng Diyos. Pagkatapos po ay masusunod niya ang dalawang dakilang utos, mga kapatid, na binasa ko po kanina na ibigin mo ang iyong kapwa. Sa ganito po mga kapatid ay ipinakita sa atin na sa ating pong Council on Stewardship mga kapatid ay yung pag-ibig sa Diyos sa kapwa, yung pundasyon ng pagiging mabuting katiwala. Hindi po ang sinabi ng ating pong Pangulo na sa ating pong mensahe sa umagang ito. Ngayon po ay ating pong tayo po'y dadako na sa ating pong mga kwento, mga patotoo na nais yung pong sabihin sa umagang ito na inyo pong naranasan na bago po kayo sa pag-ibig ng Diyos. Sino po ba sa inyo na nais po mag-share, mga kapatid, na sa ating po Council on Stewardship sa umagang ito? Hello po mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Sige po, si Sister Net. Opo. Sister Net, sige po. Happy God first morning po sa ating lahat. Opo, ganun din po sa inyo, Sister Net. Yan. Yun pong ating tinalakay kahapon, God is love na po. Opo. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon, ang susi po sa pagbabago, ayon po dun sa ating tinalakay na paksa kahapon. Opo. Kung gagawin natin bilang mabuting katiwala, na ang Diyos ang ating ng Diyos ang ating mga bahagi, na ibigin lamang siya ng ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong kalakasan natin. Walang panganib na lalago tayo upang ibigin ang salapi. Opo. Yun po yung ayon sa ating paksa kahapon. Dahil ang pag-ibig natin sa kayamanan o sa salapi ang nagiging dahilan upang malimutan po natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ang salapi po actually wala naman po siyang kapangyarihan talaga. Ang may kapangyarihan ay tayo, tayong mga tao. Kapag inibig na natin ang salapi, ito ang gagamitin at magiging silo upang tayo ay maging sakim, maging maramot. Kaya pasalamat tayo dahil dito yung ginagawa everyday, tuwing umaga, itong God First Morning, natuturuan tayo ng tamang sistema ng paghawak at paggamit ng ating mga salapi. Sabi nga po, systematic giving. Ang pagbibigay ng 10% or more ng ating pong mga handog, ang patunay na unti-unti ay dinadala po tayo
na lumago sa atin ang pag-ibig natin sa Diyos dahil ito po ang nagpapakita ng pagmamahal natin sa Kanya, ang higit na una kaysa sa pag-ibig natin sa ating mga sarili. Kaya nga po laging ipinapaskil sa atin dito ang unahin lagi ang Panginoon at yung ating mga desire ay ihuli. Kaya nga mga kapatid, challenge po tayong lahat na maging experience din natin na laging unahin ang ating Panginoon bago ang ating mga desire. Ibalik natin ang papuri sa ating Diyos sa lahat ng ating mga natututunan araw-araw tuwing umaga dito sa God First Morning. Yun lamang po. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Po, maraming salamat po, Sister Net. Opo, meron pa po ba sa inyo po mga kapatid? Pastor Carl, meron Yes pong po, mga Brother Edmond. Sige po. meron pa meron pa mga prinsipyo ibinahagi si Pastor Jerry sa ating chat box. Basahin po. Basahin po na. Sige. Okay lang po ba? Sige, basahin na po, Brother Edmond. Okay po, sige po. po. Mula po kay Pastor Jerry, ito po ang ating pong pwede pong pagnilay-nilayan. Maaari po kayong magbigay ng inyo pong mga takeaways at reflections dyan po sa comment box sa Facebook at sa YouTube. Ang una, ang pag-ibig sa Diyos ay nagtataboy sa pag-ibig sa kayamanan. Prinsipyo, ito po ay nakabatay sa prinsipyong tunay na pag-ibig sa Diyos ay pumapalit sa pag-ibig sa salapi. Batay po yan sa Matthew 6:24 at 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ang pangalawa po, ang tunay na pamamahala ay nagsisimula sa pusong binago ng Espiritu. Yan. So ito pong prinsipyo, kapag ang banal na Espiritu ay nangusap sa puso, nagbabago ang pananaw ng mga mananampalataya sa pag-aari. Yan po ay nasa Romans chapter 12 verse 2, Ezekiel 36 verses 26 to 27. Ang pangatlo po, itinuturing ng mga katiwala ng Diyos na hindi kanila ang kanilang ari-arian. Ang prinsipyo po ay nauunawaan ng tapat na katiwala na lahat ay pag-aari ng Diyos. Yan po ay sa Awit, chapter 24, verse 1, at 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ang pang-apat po, ang katiwala ay mapagbigay sa may hirap at sa gawain ng Diyos. Ang prinsipyo po nakapaloob dito, ang pag-ibig ay humahantong sa bukas palad at layuning pagbibigay sa nangangailangan at sa gawain ng Diyos. Ayan po ay matatagpuan natin sa Kawikaan chapter 19 verse 17 at sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang panglima po, ang pagsunod sa dalawang dakilang utos ay makikita sa katiwalang Kristiyano. Ang prinsipyo po dito ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang pundasyon ng pagiging mabuting katiwala. Yan po ay sa Mateo chapter 22 verses 37 to 39. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Salamat, brother. Okay po. Si Sister Regina Clemente, sabi po niya, Happy God First Morning to all. Ipag-pray po natin ang ating mga sarili na maging dalisay ang puso. Let's apply the true meaning of faith, follow the will of God, accept Jesus as personal Savior, then accept all unnecessary things happen to avoid stress in life, be patient, introspection, pagsisiyasat sa sarili, trust to the divine power, humility. Kapag meron po tayong humility sa buhay, tayo po ay magiging mapagpatawad at mapagbigay. Mawawala po ang pride, kaya lang po nagkakaroon ng pagkakabahagi ay dahil walang humility. Amen po. Thank you po. Sa
Okay po, maghintay pa po tayo, Pastor Carl, na mga takeaways and reflections. Salamat po. Back to you po, Pastor. Okay, thank you po, Brother Edmond. Kapatid, meron pa po ba sa inyo na nais po mag-share? Nais po magkwento sa umagang ito para po sa ating reflection sa ating pong Council on Stewardship. Tunay na sa pag-ibig natin sa Diyos, naaalis po ang makamundo nating isipan at tayo po ay nagagabayan ng Banal na Espiritu tungo sa pagtatapat sa ating Panginoong Hesus. Meron po ba sa inyo mga kapatid na nais po? Okay po, sabi nga po ulit ni Pastor Jerry, love, 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 love. May God fill our life with love. Yan po ay mababasa po sa John 3:16. Love to God and others kills all narrowing, selfishness, and covetousness, mga kapatid. Kaya ibigin natin ang buo ang ating Diyos, ganun din ibigin natin ang ating kapwa, ay tayo'y makakagawa ng tapat na pagiging katiwala sa ating Diyos. Opo, meron pa po ba sa inyo po mga kapatid na nais po mag-share? Ako po ay merong karanasan na nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid na itong illustration po ay nais ko pong i-share sa inyo na isang kwento. Meron pong isang ama na kung saan binigyan niya po ang kanyang anak ng pananalapi na 10 piso. Sabi ng ama ay yung 5 piso, pambili mo ng ice cream, yung 5 piso, yan ang pang-offering mo sa Sabado. Alam niyo po, hawak-hawak na po ng bata yung pera na yun. At sa kanilang paglalakad, nadapa yung bata, mga kapatid. Nadapa yung bata. Yung bata ay nakita niya na wala na po yung 5 piso at ang yung natitira na lang yung 5 piso. Ibig sabihin, yung 10 piso na binigay ng kanyang ama ay natira na lang dahil sa kanyang pagkadapa ay 5 piso. Nag-isip po yung bata, mga kapatid. Sabi ng aking ama, bibili ako ng ice cream ng 5 piso at yung 5 piso ay ipang-o-offering ko sa Sabado. Ang tagal mag-isip ng bata, mga kapatid. Alam niyo po, ang bata na yun ay nagtapat sa Panginoon. Ay sabi ng bata, nawala yung 5 piso, ay gusto ko ng ice cream. Kakain na po ako, bibili na po ako. Ngunit lamang ay mas pinili niya, mga kapatid, na hindi na bumili ng ice cream sa pag-ibig niya sa Diyos, sa pagtuturo ng kanyang magulang at paggabay, ay yung 5 piso na natitira sa kanya, hindi na binili ng ice cream. Kung hindi, hinintay niya yung Sabado at yung dumating yung araw ng Sabado na yun at yun ay kanyang pinang-offering. Ang magandang kwento doon, mga kapatid, ay ang bata ay nagtapat sa Panginoon. Ang bata po ay mahal ang Panginoon. Ay mas inuna niya po ang ating Panginoon. Kaya po kung tayo ay merong malalim na pag-ibig sa Diyos, na tayo po ay uunahin natin ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya po, sabi din po dito sa ating pong chat box, mga kapatid, ay the love of God, sabi ni Sister Net, makes the world go around and round.
Thank you po, Sister Net. Sabi po ni Pastor Jerry, dito po ulit, kung gagampanan ng mga katiwala ng Diyos ang kanilang tungkulin, walang panganib na ang kayamanan ay dadami ng mabilis na magiging bitag sapagkat ito'y gagamitin ng may praktikal na karunungan at pagiging bukas palad na tulad ni Kristo. Yan po ay napakaganda. Thank you po, Pastor Jerry. Sino pa po ba dito ay meron pong mensahe, reflection? Inyo lang pong sabihin po dito mga kapatid at atin pong babasahin. Meron po ba sa inyo po na nais pa pong mag-share mga kapatid ng inyong pong mga kwento? Opo. Pastor Carl, meron lang Sige po, Brother Edmond. Opo. Meron lang po akong biglang pumasok sa isip ko. Sige po. Gusto ko lang pong bigyan diin yung first paragraph, yung isa sa mga sentence doon. Sabi po dito, it is his highest pleasure to make a right disposition of his Lord's goods. So bilang Adventist Christians po, ang ating pinakamataas na kagalakan ay ang maayos na paggamit ng mga pag-aari ng ating pong Panginoon. Ituring daw po nating hindi atin ang lahat ng ating tinatangkilik at buong tapat nating gagampanan ng ating tungkulin bilang katiwala ng ating pong Panginoon. So araw-araw na po nating nadidinig yan at patuloy po tayong pinapaalalahanan na sa patuloy nating pagtatapat ay binabago po tayo. No? We are being transformed through love at siya po ang pinagmulan at nagsimula at nagbigay sa atin ng pag-ibig na wagas na po. So bilang pagtugon ay atin pong ibinabalik sa kanya, no, sa ating pong pagiging matapat na katiwala ay tayo po ay nagbabalik, no. Pinag-aaralan po natin yan mula po noong na tayo nagpasimula. Babaliin ko lang po, no, medyo lalayo ako dun sa ating pong pinag-uusapan about COP, about yung pagbabalik, na bilang nag-reflect lang po sa akin na kahit po pala pati yung mga pag-aari o yung mga gamit po natin sa loob ng ating iglesia, no, yun po yung aking takeaway ngayon, na ito po ay ating pong igalang at ingatan, no, kasi ito po ay kumbaga ito po ay laman ng ating pong kapilya, laman po ng ating pong iglesia, no? So dapat po natin itong panatilihing nasa maayos, no? Maayos yung paggamit. Hindi po natin iiwan ang ating pong loob ng iglesia ng makalat. Di po ba kapag araw po ng Sabat, hindi man po natin maiwasan pero nakakita po tayo ng kung ano-ano, no? So dapat po pag tayo po ay mag-worship, dapat po ingatan din po natin ang lahat po ng mga gamit po natin sa iglesia kasi yan din po ay sa atin po, ay sa Panginoon po, no. So tayo po ay maging maingat po sa lahat po ng mga bagay na ibinabalik at ginagamit po natin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Salamat po. Amen. Very basic lang Amen. po, no? Very basic po. So pwede po kayo mga kapatid na magbigay po ng inyong pong reflection. How are you, brothers and sisters, are being transformed through love po. Salamat po. Amen. 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 Thank you po, Brother Edmond. Meron pa po ba sa inyo mga kapatid? Sige po. Pastor, oras po natin. Apo, oras po natin ngayon po ay 4:58 po, Pastor Jerry. At tayo po ay magpapatuloy na po. Appreciate natin ang response ng ating mga kapatid dito sa platform. Hapon po ay nag-post ako ng isang challenge, no, sa atin. Kasi ang gaganda po ng ating mga tinatalakay, nahihinayang po talaga ako
na hindi natin ma-achieve, no? Ang dami ng bilang na pwede sana pang mapagbulay-bulay ng iba pa nating mga kapatid bukod sa atin dito. I'm already satisfied mga kapatid with this journey with you. Pero meron po akong konti lang na panghihinayang doon sa iba na hindi po talaga natin nakikitang siguro nakikinabang din naman sila na hindi natin sila kasama sa platform. Pero ako po ay nangangamba sapagkat ito pong ating FB Live ay pagkatapos po ng 30 to 1 hour na ito po ay ating mailathala, mawawala na po ito sa files ng FB Live, no? Hindi ko alam din kung sa YouTube ay naka-files siya, no? Hindi ko po na susuri pa. Brother Edmond, si Brother Melvin, ito ba ay sa YouTube ay naka-compile? Naka-compiles ba doon sa YouTube din? Pwede nilang panoorin? Pastor, yes po. Tuloy-tuloy Yes po po. yan na everyday po na nandun yun. Doon sila pupunta sa live na menu. Huwag po sa videos. Meron pong isang option doon, isang dito menu na live. Pag doon sila pumindot, everyday nandun yun. Alright, salamat po. So ibig sabihin dito lang tayo dito sa ating live streaming sa YouTube, sa Facebook. May challenge ng no? Apo. Hindi na i-store, no? Hindi na i-store. At saka yung sa Facebook, hindi minsan nawawala-wala. Sa YouTube, maganda doon sila babalik pag replay. Alright. So, salamat. Praise the Lord for that good news po yan. Kung hindi po sila maka-attend dito, mga kapatid, kasi ang gusto ko po sana ay ang wish ko, personal wish ko at dalangin ko sa Panginoon din ito, na mapapasok natin sila sa Zoom para maka-experience po sila, no? Ma-experience po ng mga simbahan natin na ganun pala experience nung nandun sa loob ng platform. At iba ang espiritong bumabalot. Para tayo nasa isang malaking church na magkakasama, no? Dito po sa Zoom. Alright, salamat po mga kapatid sa inyong pagtanggap ng challenge. At sa susunod na mga araw, sana po ay magawa natin itong goal natin, no? Paabuti natin ng mahigit 100 uli. Maaari ay 150 plus. Kasi ito pong Zoom na ito ay, ang capacity po nito ay mahigit 500. Sana dumating tayo sa punto na ganun po natin yung Zoom platform natin ay aabuti na po ng mas marami pa para marami pong pwede mag-share. At kaya naman po natin kontrolin. Kaya natin kontrolin. Diba, Brother Melvin? Kaya natin kontrol itong Amen. kabayang nagsasalita. Amen. Maraming Pastor Jerry, di po ba may cost din po ang Zoom app? So, i-maximize po natin ito mga kapatid. Opo, tama po kayo. Isa po yan sa good stewardship. Maximizing the cost. Alright. So, mga kapatid, ang oras po natin ay 5:02. Gusto ko po magbigay lang ng konting diin dito po sa pangalawang linya o paragraph na napakaganda po nitong binitiwan na mga salita ni Sister White na ito po ay mababasa natin sa Biblia, mga kapatid. Ito pong conversation may kinalaman pa rin po ito doon sa convo ng ating Panginoong Hesus, ng rich young ruler at saka ng mga alagad. Naalala niyo po ang mga alagad po ay nahiwagaan sa sinabi ni Jesus Christ nang sabihin niya na mahihirapan ang taong mayamang ito na makapasok sa kaharian ng Diyos. Naalala niyo po yun sa Biblia po yun, di ba? Sa Mateo 18, mga kapatid, at 19. Sa Luke naman po ay sa Luke chapter 18, no? Ay sinabi po doon ng ating pong Panginoon yun. At ang mga alagad ay nangamba. Sabi ng mga alagad ay, Panginoon, kung hindi maliligtas itong mga mayayamang ito na sa aming doktrina na alam ay ng mga matandang mga ninuno na sinasabi na ang kayamanan ay sign ng pagbibigay ng pabor ng Diyos. So ibig sabihin na lang,
Walang favor pala sa Panginoon itong mga taong ito na mayaman. Ang sabi ng Panginoon ay sa tao ito'y imposible, pero sa Diyos ito ay posible. Yan, ibig sabihin po doon ay yung taong masama ang puso at ang hangarin palagi ay crowded of love for riches, na yung sinasabi ni Sister White na crowd out the love of riches, ay pwede pa rin silang maligtas. Sabi ni Jesus, bakit? Babaguhin ko yung puso nila. Sabi ni Jesus, no? Amen po. I will change their heart. Sabi ng mga alagad, Panginoon, kami, iniwan namin ang lahat. Iniwan namin ang aming mga pamilya, iniwan namin ang aming kamag-anak, iniwan namin ang lahat sa pagsunod namin sa iyo. Panginoon, mahal ka namin. Kami ba, Panginoon, makapapasok pa kami sa buhay na walang hanggan? Ito po yun, yung pangalawang linya. Basahin po natin na ito po yung linya na ito. In this way, it is possible for a rich man to enter the kingdom of God. Ang sabi po ni Jesus, and everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sakes, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Di po, si Sister White ang nagsabi niyan. Si Jesus Christ po nagsabi niyan. Here is the reward of those who sacrifice for God. They receive 100-fold of this life and shall inherit eternal life. Wonderful. Ang ganda, mga kapatid, ng promise, no? Nakaka-inspire itong mga salita ng ating Panginoon sa pagdidiin po ng ating puminsaherang si Sister White. Pero bago natin maranasan, mga kapatid, yung here is the reward for those who sacrifice for God, ang isang practical po niyan ay magmahalan muna tayo. Yun po ang practical niya. Magmahalan tayo, ipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos, at eventually makikita na rin natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. At ang mga practical na pamamaraan ng pagpapakita niyan, walang iba na po, mga kapatid, kundi ang pagbibigay. Ayan, pagbibigay, mga kapatid, pagbibigay. Walang tigil na pagbibigay, kasi yan po ang practical na pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Sapagkat ang practical na pag-ibig ng Diyos ay kanyang ipinakita, ng kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. That's very practical. We can touch, we can feel, we can experience the love of God by giving His own Son. Wala na pong iba, mga kapatid, na pwede nating ipadama ang ating practical na pagmamahal sa ating kapwa, sa ating church, kundi magbigay. Magbigay ng panahon, magbigay ng oras, magbigay ng talent, magbigay ng mga treasures natin. Isakripisyo ang lahat para sa ating Panginoon at sa ating kapwa. And that is the practical way of showing love. God bless you. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Tunay na tayo po ay ngayon ay pinalalahanan na sa ating pong gagawin ay tayo po ay magbigay. Okay, nandito po si Brother Moises Canlas. Meron po kayong naisabihin po. Kung wala naman po sa iba po nating mga kapatid, meron po sa ba kayo? Facebook, Sige. Pastor Carl, sa Facebook, Sige po, basa Brother tayo Edmond. ng mga Opo, comments sa sige po. Facebook. Sige po. Si Sister Rose Villa Mendez, sabi po niya, Happy God First Morning sa lahat. Kung ipapamuhay lang po ng bawat mananampalataya ang mga turo ng banal na kasulatan bilang tapat na katiwala, magkakaroon tayo ng prinsipyo sa tapat na pagsunod. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay aakay sa atin sa tunay na pagtatapat sa lahat ng bagay. Purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na pag-ibig. Salamat po. Bumabalik po siya. Sabi po niya dito, galing pa rin po kay Sister Rose Villa Mendez. Sabi po niya, Happy God First Morning sa lahat. Okay na, ulit lang po pala.
Si... Sino po? Naulit lang po. Ayun, okay. Yung ating suki, sana po ay ito'y bago si Sister Imelda Diego. Happy God First Morning, Happy Midweek. Ang pagbabalik ng ikapo at handog, COP, ito'y sa Panginoon, kaya dapat po ito'y ating ibalik sa Panginoon. Tayo po ay pinapamahala lang, ang lahat ay pag-aari ng Panginoon. Kaya dapat po nating itong pakiingatan at pagyabungin. Kailangan gamitin sa gawain ng ating Panginoon, maglingkod sa ating mga kapwa nang may kagalakan na ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Tayo po ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa lahat ng oras. Ang Panginoon ay mabuti po, ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa isa't isa. Na magkaroon tayo ng maalab na relasyon sa ating Panginoon. Isuko po natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon ay maging sentro ng ating buhay. Ang pagpapala niya ay sumasagana at ating itong pagyamanin, gamitin sa gawain, maging bukas palad sa ating mga gawain. God loves us all. God bless us all. Amen po. Salamat po, Amen. Sister Elda. Alright. Alright. Meron pa po dito na i-forward po ni Brother Melvin from Juanita. Sabi po ng ating kapatid, totoo po, yang dapat kung meron po tayo, huwag natin ipagmayabang dahil ipinagkatiwala lang yan sa atin ng poong may kapal. Okay, salamat po kapatid. Meron po ba sa inyo po? Pastor. Yes po, Pastor Jerry. Salamat po. Samantalahin ko na rin, Pastor. Sige po, Pastor Jerry, opo. Pagkakataon na ito sa ating mga kapatiran na on behalf of the Central Luzon Provinces Mission Administration ay akin po ikinukomend, ina-appreciate at nire-recognize ang mga faithful nating mga kapatid na may mga kaya sa buhay. Actually, ang dami-dami na po ng mga kapatid na nagpapakita ng mga practical way of showing love sa misyon ng ating Panginoon dahil mahal nila ang Diyos. Ay mga kapatid, ito pong mga kapatid nating siguro ay talagang noon pa ay ganito na ang kanilang nature, ganito na ang kanilang advocacy at principle sa buhay. They were able to share many of their blessings sa kabila ng kanilang mga kayamanan. O mayroon po silang mga kaya, nagdodonate po sila ng lupa, ng pagpapatayo ng bahay-sambahan, at nagkukumit po sila na pag i-launch na po natin ito pong ating headquarters building construction ay dodonate ng simento, ng bakal, at mahanda po sila na dole out ba tawag yan? I-out ang kanilang mga resources para sa mabilis na progreso ng gawain ng Diyos. Purihin ng Panginoon sa mapagmahal at mapagbigay na puso ng ating mga kapatiran na mga angat ang buhay nila. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, na kamakailan lamang po ay pinatikim kami ng isang pagmamahal ng isang kapatid na ay talagang nakakaiyak po ang kanyang pagmamahal sa mga manggagawa. Mga teacher, mga kulpultor, mga pastor, mga asawa po ng mga manggagawa ay itinreat po niya sa isang napakagarbong, ay naku mga kapatid, talagang walang pagsidlan ang kagalakan namin sapagkat meron palang kapatid na gano'n na handang recognize ang mga effort ng mga maliliit na mga gagawang teacher, kulpultor, at itinreat po niya kaming lahat at binigyan po kami ng mga pabaon na pwede po namin idagdag sa COP for Christ, 10% on all. Idagdag yan, mga kapatid. Salamat po sa inyong pagmamahal, mga kapatid, na mga may kaya nating mga kapatid sa angat sa buhay, na totoo ang sinasabi ni Sister White na walang panganib sa pagdami ng kayamanan ng mga taong katulad nito sapagkat ito ay hindi magiging bitag sa kanila, kundi ito ay magiging daan para sila ay lalong maging epektibong mga manggagawa ng ating Panginoon. Ibalik nawa ng Panginoon sa inyong masaganang pagpapala, mga kapatid, sa inyong pagtatapat at patuloy na
payabungin ang inyong mga hanap buhay at kayo'y patuloy na magamit sa nagtatapos na gawain ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa mga nanunood natin at manunood pa na mga kapatiran na kasama natin sa gawain ng mga kapatid nating may kaya o angat sa buhay. Salamat po sa inyong pagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Jerry, na pinagpala po ang inyong pong mga manggagawa, mga teacher, pulpultor, mga pastor, ang lahat po din ng ating mga pamunuan sa ating po mga institusyon, pati po sa ating hospital, nakaranas po ng pagpapala na mula sa ating Panginoong Hesus, na kung saan ay tayo po ay patuloy na kinikilala at sumusuporta ang maraming kapatid sa ating gawain. Maraming salamat po at purihin ang ating Panginoon. Pastor, Kapatid, apo, Pastor. Meron po dito challenge si Brother Dan. Pakibasa mo nga. Apo, sige po, ito pala po. Ito, sabi po ni Brother Dan, 84 na po tayo sa Zoom now. Sana po tayo ay 84 na din ang magpo-promote ng COP. Praise the Lord. Sa ating mga iglesia. Kinabibilangan para hindi lang po tayo ang maging masaya at may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, pusuan natin, Pastor. Pusuan natin muna. Opo, pusuan po natin mga kapatid na sabay tayo magpuso, mga kapatid. Opo. Tayo po ay magpuso. Ang bangat. Ayun ang aking puso. Ito po. Yan. Kaya po ay ito ay magandang hamon at paalala kung ano po ang bilang natin sa Zoom sa ating pong iglesia ay ipopromote. Yes po mga kapatid, ngayong Sabado, May 7. Apo, tama po ba? Ano ba ang date natin ngayong Sabado? May 3 po. Ang first Sabbath po natin, mga kapatid, ay ito po ang promotion ng ating pong stewardship. Kaya po, ipopromote natin ang mensahe na mapapakinggan natin sa iglesia ay patungkol sa pagtatapat natin sa ating Panginoon at patuloy nating ipromote ang COP, ang ating God First Morning, pati po ang ating missional evening, mga kapatid. Amen. Pastor Carl, last na lang po, baka magtampo po ang mga kapatid po natin sa Adventist Mission Facebook page. Huwag po kayo mag-alala, may nakatutok po sa inyo dyan sa ating pong Adventist Mission Facebook page. Sabi po ni Sister Edita Jones, ang tunay na anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya ay pinapangalagaan at pinapahalagahan ang pag-aari ng Diyos. Amen. Maging tapat tayong katiwala ng Diyos, maging bukas palad tayo sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Amen po. Salamat po sa mga kasama po natin sa FB page ng Adventist Mission. Meron po tayong 19. Sa CLPM Facebook page, may 47 po tayong kasama. Salamat po. Okay. Amen. Salamat po. Praise the Lord po. Pastor Jerry, ready na daw po ang ating video na ayos po ni Brother Melvin. Praise the Lord. Sa ano ba yung speaker natin ngayon? Opo. Opo. Ang ating pong speaker po ngayong umaga, mga kapatid, sa ating pong Council on Stewardship, si Brother Richard Grande, isa po nating elder sa iglesia po ng Olongapo. At siya din po ang ating pong personal ministry leader dito po sa iglesia po ng Olongapo. Ang kanyang pong topic na ibabahagi sa umagang ito, property to be prized but not hoarded, mga kapatid. Ating pong pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang Lingwahe ng Pag-ibig, April 12. Offertory Reading Devotional.
Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 7. Ang pag-ibig ay pangsansinukob na wika. Hindi mahalaga kung saang kontinente ka naroroon o kung saan kang bansa paroroon, ang pag-ibig ay pangkaraniwang wika. Napakaraming wika sa buong mundo. Subalit ang pangkaraniwang wikang iyon ay nagbubuklod sa atin. Subalit ano itong pangkaraniwang wika ng pag-ibig? Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng pahiwatig tungkol dito. Masusumpungan natin ito sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagbibigay sa atin kay Jesus, sinasalita ng Diyos ang wika ng pag-ibig. Hindi mo maiiwalay ang pagbibigay sa pag-ibig. Saan man at ang pag-ibig ay naroroon, ang pagbibigay ay naroon din. Inaabuso ng mga tao ang salitang pag-ibig kapag ang kanilang pagbibigay ay mayroong ibang motibo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya sa atin si Jesus. Kapag inibig natin siya ay ibibigay din natin sa kanya ang ating puso at malinaw na ipakikita ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng handog na ating dinadala sa kanya. Ang kanyang pag-ibig ay umaapaw at maaari lamang maipahayag sa iisang kaloob si Jesus. Tayo rin sa araw na ito at sa darating pang mga linggo ay tinatawagan na ipakita ang ating umaapaw na pag-ibig sa Diyos sa pagbibigay ng pinakamabuting mayroon tayo. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ating sinasalita ang wika ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at handog. Panawagan. Tayo rin sa araw na ito at sa darating pang mga linggo ay tinatawagan na ipakita ang ating umaapaw na pag-ibig sa Diyos sa pagbibigay ng pinakamabuting mayroon tayo. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ating sinasalita ang wika ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at handog. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Thank you, Brother Melvin. Ganda. Nakaka-inspire. Salamat po, Brother Melvin. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong Council on Stewardship sa mensahe sa umagang ito. Muli, aking pong ipinapakilala sa inyo ang ating speaker, si Brother Richard Grande, isa po sa elder sa Olongapo at ganun din personal ministry leader sa iglesia po ng Olongapo. At after po niya ay tayo dadako sa ating pong silent prayer. Then ang ating pong prayer focus, ang adoration ay ang inyong lingkod, pati ang confession. Then ang thanksgiving supplication ay pangunahan po tayo ni Brother Edmond. Maraming salamat po at tayo'y magpapatuloy na po sa ating mensahe sa Council on Stewardship. Paki-play na po, Brother Melvin. Thank you po, Brother Melvin. Okay po, hindi kasi unsupported kasi sa Zoom pero gagawa natin ng paraan para ma-play po, no? Amen. Salamat po, Brother Melvin. Okay. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Narito naman po tayo para po sa ating morning devotional. God first morning po sa inyong lahat. Mula po sa Olongapo Seventh-day Adventist Church, nais po namin ipahatid sa inyo ang aming taos-pusong pagbati at magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay tayo po ay nasa chapter 32 ng ating Council on Stewardship. Ang title po ay Property to be Prized but not Hoarded. Ano po ba yung ibig sabihin na mga bagay na dapat nating pinapahalagan pero at the same time dapat hindi tayo nagkakamal ng mga bagay na yun. Sabi po ni Mrs. White,
He who is seeking for eternal riches should be striving for the heavenly treasure with far greater earnestness and perseverance, and with an intensity that is proportionate to the value of the object of which he is in pursuit. Dito po mga kapatid ay ini-emphasize po ni Mrs. White na dapat po ang pagkakaroon po natin ng mga earthly possessions ay dapat nasa ilalim siya ng ating pagkakaroon or ating pagpapahalaga sa mga bagay na makalangit. May apat na bagay po dito na nais pong ipabatid sa atin ni Mrs. White regarding po sa chapter nito ng Counsels and Stewardship. Una, ang sabi po niya, hoarding wealth is a curse. Pagpala tayo po ay nagkamal ng kayamanan, makalupang kayamanan, ito po ay nagiging sumpa sa atin. Sabi po, according to Mrs. White, hoarded wealth is not only useless, but also a curse. Nagiging sumpa po. It can become a snare to the soul, drawing affections away from heavenly treasures and leading to condemnation in the great day of God due to unused talents and neglected opportunities. Ang nangyayari po, pag mas na priority po natin yung mga bagay na makalupa o yung kayamanan, nangyayari, mas yun na po ang nagiging priority natin sa ating buhay. Pangalawa po, ini-emphasize po ni Mrs. White dito na lahat ng bagay ay Kanya. Lahat ng bagay ay sa Panginoon. Number 2 is God's ownership. Ellen White emphasizes that all things belongs to God, not only by creation but also by redemption. Nung nilikha po tayo ng ating Panginoon, tayo po ay Kanya. Ang problema po nung tayo ay napunta sa kasalanan, nagkaroon po ng ibang nagmamay-ari sa atin. At yung pong nagmamay-ari na yon ay lagi tayong tinutukso at pinipilit tayong mapalayo sa Panginoon. Pero dahil po sa pagtubos ng Panginoon, dahil po sa redemption, tayo uli ay napasa Panginoon. Sabi po ganoon, this understanding should guide our relationship with wealth and possession. Dapat po malaman natin yung bagay na yon kasi doon po natin maintindihan na tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Ang ating pong pag-aari ay pag-aari din ng Panginoon kasi lahat po yan ay sa Panginoon. Number 3 po na ini-emphasize ni Mrs. White is redemption and stewardship. Yung ating pagkakatubos at yung pong ating pagiging katiwala. The blessings of this life and the life to come are delivered to us stamped with the cross of Calvary. This highlights the importance of recognizing God's role in our lives and being faithful stewards of His resources. Yung pong dapat po nating maintindihan na dahil po sa pagtubos sa atin ng Panginoon at dahil po sa pinagkatiwalaan niya tayo ng mga bagay na ating pong pinangahawakan ngayon, tayo po ay mga katiwala lamang niya. At dahil po doon, yun po yung nag-highlight ng dapat po yung pag-recognize natin na ang lahat ng bagay na meron tayo ay pag-aari ng Panginoon. Pang-apat po na gustong emphasize ni Mrs. West is yung ating pong misuse of wealth. Paano po ba yung misuse of wealth? Yan po yung paggamit natin ng kayamanan na hindi naaayon o tama sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga nun, those who misuse wealth by hoarding it, nagkakamal po tayo, rather than using it for God's purposes, will face consequences. Wealth should be used to honor God and bless others rather than being accumulated solely for personal gain. Ulitin ko po, wealth should be used to honor God. Dapat po yung ating mga ari-arian, talento, pag-aari din po ng Panginoon yan, oras, dapat lahat po yan ay makakapagbigay glory sa ating Panginoon. Meron pong tatlong prinsipyo dito po sa ating pag-aaral na to ng chapter na to ng Counsels and Stewardship. Una, na prinsipyo po dito is yung ating pagiging katiwala. Stewardship. Ano po ba yung pagiging katiwala? Ito po yung recognizing that everything belongs to God and we are merely stewards. Sabi po sa Psalms 24:1, sabi po ganun, the earth is the Lord's and everything in it,
the world and all who live in it. So lahat po tayo ay katiwala ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Pangalawa pong prinsipyo ay yung pong ating pagiging faithful use of resources. Ano po ba yun? Dapat maging tapat tayo sa paggamit natin ng mga resources natin. Sabi po dito sa ating babasahin, sabi nga, the sincere Christian appreciates the warning given by Jesus and is a doer of this word, thus laying up his treasures in heaven. So yung pagiging faithful servant po, pagiging faithful sa mga resources na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay nagtitreasure po tayo ng ating kayamanan sa langit. Sabi nga, using wealth and possessions in a way that honors God and benefits others. Paano po ba yun na ang ating pag-aari, yung ating makalupang pag-aari, talento, oras, ay nakakapag-benefit sa iba? Una po, generosity, pagiging generous. Yung ikaw yung nagiging mapagbigay sa iyong kapwa. Sabi po sa 1 Corinthians 9:6-7, sabi nga, remember this, whoever sows sparingly will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves cheerful giver. So yung pagiging generous po natin, kung ano yung ninanais ng ating puso na may kasiyahan, yung po na ibinibigay natin sa ating kapwa, doon tayo nagiging generous. Sabi pa po sa Acts 20:35, sabi po ni Apostol Pedro, sabi niya ganon, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, yung mga mahihirap, remembering the words the Lord just Himself said, it is more blessed to give than to receive. So ang pagiging generous po ay mas mapagpala po, mas pagpapalain po tayo kung tayo ay magbibigay kaysa tayo ang tumatanggap. Pangatlo po na prinsipyo is avoiding covetousness. Avoiding covetousness. Ibig sabihin, umiiwas po tayo sa pagiging gahaman, covetousness. Yung pagkagusto mo sa mga bagay na hindi iyo. Sabi nga nun, being mindful of the dangers of coveting wealth and material possessions and instead focusing on heavenly treasure. Nagiging focus na po tayo doon sa mga bagay na makalupa. At nakakalimutan na po natin na yung mas mahalagang bagay ay yung pag-i-store natin ng kayamanan sa langit. Sabi po sa Philippians 4:11-12, sabi nga nun, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any way, in every situation. Para po pala maiwasan natin yun, dapat maging kontento tayo sa lahat ng bagay. Kung ano yung meron tayo, mag-strive tayo, makuha natin yung the best, dapat kontento na tayo doon. Sabi po ni Apostle Timothy sa 1 Timothy 6:6-8, sabi niya, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Kapag meron na tayong lahat ng pangangailangan natin, makontento na po tayo doon. At dahil doon, may iwasan po natin yung pagiging gahaman sa ibang bagay. Mga practical lessons po na matututunan natin dito sa ating pag-aaral ng chapter 32 ng stewardship. Meron pong apat na bagay dito na mga practical lessons na matututunan po natin. Una po na tinuturo sa atin ni Mrs. White is properties are meant to enhance life, not dominate it. Enjoy them, but don't let them own you. Pagpapala tayo ay nagkaroon ng mga material possession, kahit yung mga talento natin. Kuminsan nangyayari po kasi kapag masyado tayong matalino, parang tingin natin sa iba na walang ganong talento ay mas mababa sa atin. Kapag meron tayong mga oras, kuminsan na ilalaan natin sa ibang bagay. Sabi pong ganon, i-enjoy daw po natin. Dapat po yung mga property natin, yung mga pag-aari natin ay ini-enhance natin. It will enhance our life.
but not to dominate our life. Number 2 na practical lesson is the true value of property lies in the memories, experiences, and joy it brings while using it for the greater glory of God. Lahat po ng mga bagay na nasa atin ay wala pong kahalagahan yan kung hindi yan nakakapagbigay ng papuri, ng higit na papuri para po sa Panginoon. Number 3, ito po maganda. Prizing property means appreciating its utility, beauty, and potential, while hoarding, yung pagiging gahaman, implies excessive attachment and accumulation. Tandaan po natin, ang sabi sa 1 Timothy 6:10, the love of money is the root of all evil. Hindi po yung pera ang nagpapasama sa atin. Ang nagpapasama po sa atin ay yung pagmamahal natin doon. The love of our talent is not a sin. Pero kapag sumobra na po yung pagpapahalaga natin doon kahit sa talento natin, nagiging bilib na tayo masyado sa ating sarili, doon na po pumapasok ang kasalanan. Number 4 po, na practical lesson na matututunan natin. When properties become a source of stress, anxiety, or greed, it's time to reassess priorities and find balance. Sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Kapag yung mga material possession po natin, yung mga pag-aari po natin dito sa lupa ay nakaka-stress na sa atin. Bakit? Kasi minsan nagkukulang gusto nating dagdagan pa. So nai-stress tayo. Nagkakaroon tayo ng anxiety. At ang pinakamasama po doon nagkakaroon tayo ng greed. Ang sabi nga, it's time to assess our priorities and find balance. Seek ye first the kingdom of God, and all these things, lahat ng bagay ay ibibigay po sa atin ng Panginoon. In conclusion po, mga kapatid, Mrs. White emphasizes the importance of responsible stewardship, generosity, and prioritizing spiritual wealth over material possession. Dito po sa chapter natin na to, ini-emphasize po ni Mrs. White na dapat po maging responsible po tayong katiwala, responsabling katiwala. Tapos, dapat i-prioritize po natin yung spiritual wealth. At wag din po natin kalilimutan yung ating pagiging generous sa ating kapwa. Pagiging generous natin sa simbahan. Mapagbigay po natin sa pangangailangan ng ating pananampalataya. Dapat po mas priority natin yung pag-accumulate ng kayamanan galing sa langit. Sabi po sa 1 John 2:15, verse 17, bilang po pagtatapos, sabi nga nun, 1 John 2:15-17, sabi nga nun, babasahin ko po sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na naandito. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17 po, at ito po ang payo sa ating lahat ni Mrs. White at ng ating Panginoon. Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, ating pong pahalagahan ang lahat ng pagpapala na galing sa Panginoon. Nawa po ang ating mga pag-aari ay maging testament ng kanyang grace, kaawaan sa bawat isa sa atin. At hindi ng ating mga sariling gawa. Huwag po yung ating sariling gawa ang ating naitataas. Bilang mga tapat na katiwala ng Diyos, gamitin po natin ito ng matalino. Let us share them generously at i-prioritize po natin parati ang mga makalangit na kayamanan kesa po sa mga makalupang pag-aari. Gawin po natin lahat ng ito ayon po sa kalooban ng Panginoon at for the greater glory of God. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po, Brother Richard. Amen po. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa... Amen, mga kapatid. Ano po? Sandali lang. At ako'y... ano ba nangyari dito? Ayan. Pambihira na po. Kamusta po kayo mga kapatid? Ayan, datago tayo sa ating silent prayer. Ano po? Pero bago yan ay
mag-repaso muna tayo sandali. Maganda yung lesson natin ngayon. Ang nakita ko dito sa lesson ngayon at sa kahapon ay patungkol sa pag-ibig, mga kapatid, ano? Pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Panginoon. Dalawa lamang po, ano? So, kapag tayo ay mayroong pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos, magkakaroon tayo ng contentment. Number 1, contentment. Bakit? Hindi, kontento na tayo eh. Alam natin na nandiyan ang Panginoon para mag-provide sa atin. Dahil iniibig natin siya, alam natin na siya ay magbibigay sa atin, ano? Pangalawa, hoarding. Kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa, hindi tayo magiging sakim, ano? Hindi tayo i-hoard lahat ng pwede natin i-hoard, kundi i-share natin yun sa iba. Yung pangatlo ay sharing, ano po? So, sharing, giving. Kapag tayo ay may pag-ibig, giving, number 1 natin yan magagawa, giving, ano? Pang-apat ay respecting. Paano natin may papakita yung respect kung tayo may pag-ibig? Sa kalsada, maraming mga road rage, di ba? Wala nang respeto sa mga kapwa motorista. Kung tayo may pag-ibig, mga kapatid, sa kapwa, irespeto natin sino man ang humarap sa ating harapan, ano po? At syempre, nirerespeto natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-respect sa ating kapwa. At yung pag-ibig sa kapwa ay katumbas din ng pag-ibig sa Diyos, ano po? At hindi lamang katumbas, kailangan mas mahigit yung pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba, pagkilala sa Kanya bilang may-ari ng lahat ng bagay. May magandang punto na iniwan si Elder, ano? Sabi dito, the love of money is the root of evil. Totoo naman, ano? Kapag ang inibig natin ay ang pera, sa halip na inibig ang kapwa at ang Diyos, inibig natin yung pera, ito na magiging ugat ng kasamaan, mga kapatid, ano? Dito tayo magiging kaanib ng evil. Kaya huwag natin ibigay yung pera, mga kapatid, na hindi naman masamang maghangad ng pera, pero huwag nating itago yung pera, no? Huwag natin i-keep na gano'n. Kailangan natin ibigay, mga kapatid, ano? So, huwag daw natin ibigay ang sanlibutan, bagkus ibigay natin ang gumawa o lumalang ng sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan na ito ay mapupugnaw, magugunaw, ngunit ang gumawa nito kailanman ay mananatili magpasawalang hanggan, ano po? Napakagandang message sa mga ganito. Nawa, lahat tayo natuto at na-bless. Hindi nga lang ako masyado nakapokus kanina sa reflection dahil may inaayos akong yung video message na yun, ano? Nagkaroon ng technical, ano, hanggang sa huli. Pati ating messages dito sa ating live, hindi ko naasikaso. Pero kailangan tuloy lang tayo, no? Maraming mga bagong pangalan. Nais ko munang i-welcome, ano po? Mga kapatid na natin siguro sa mga distrito ni Pastor Nelvin, na welcome po kayo. Si Sister Megs or brother ba or Sister Megs Jose Velasquez, magandang umaga po. Welcome po sa God First Morning. At yan din si Sister Juanita Saicon. Welcome po, ano? God First Morning po. Sabi niya, totoo po yan. Dapat kung mayroon tayo, huwag natin ipagmayabang. Kung mayroon tayo, huwag natin ipagmayabang. Dahil wala naman tayong magiging mayroon tayo kung hindi binigay ng Panginoon. Hindi talaga sa atin yan, ano? Pinagkatiwala lang sa atin yan ng Panginoon. Ganon din kay, sino pa ba yung isa dito sa baba? Yung mga bagong pangalan, nais kong i-welcome at banggitin, na at yung iba. Ito, mga pakisama sa prayer. Pakisama sa prayer si Leonard. May sakit si Leonard. Sige po. Maraming nagkakasakit ngayon, ano, sa panahon ngayon. Madaling magkasakit mga tao. Gawa yan ng pabago ba. Napakainit sa tanghali, ano, sa madaling araw. Medyo malamig, pero mainit din, ano. At mag-vitamin C tayo lahat. Sino pa? Si Sister Wilma. Pakisama po sa prayer ang anak ko. Na makasama ko po siya sa pananampalataya. Kaaniban ko, salamat po. So, ipakita nyo lamang sa inyong anak ang inyong magandang example bilang isang tapat na katiwala. Siya ay susunod po sa inyo. Huwag kayong ano po ang may papayo kung natutunan ko dito sa atin para natin maisama yung ating mga mahal sa buhay. I-disciple natin siya. Paano natin siya i-disciple? Palagi natin siyang kwentuhan ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Magbigay tayo ng mga kwento. Unti-unti, walang pilitan mo yung pipilitin kasi magagalit yan. At sigurado, one day makakasama natin yan sa ating pagsamba at sa pananampalataya, no? Isa pa, kung maging halimbawa tayo ng katapatan sa kanila, sila din naman makikita nila dapat din sila maging tapat dahil wala tayong pag-aari sa libutan ito. Anyway, sama po natin sa panalangin yung anak niyo po, Sister Wilma. Si Sister Neneng, pakisama po sa prayer ang muli ang family ni
Jelly at si Nanay Irene Elvan Buena na tuloy-tuloy na po ang kanyang kalusugan. Salamat po. Sige po mga kapatid. So tayo mananalangin at 30 seconds na silent prayer. Yung mga pangalan na nais natin ilapit sa pangalan ng Panginoon, ibulong na natin. Pagkakataon natin yan, and then itutuloy ko po. Let us pray mga kapatid. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay ang inyong pag-ibig sa amin ay nangunguna sa lahat ng ano pa man. Sa umaga na ito, dahil sa inyong pag-ibig, kami po ay ito muli niyong binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na kami po ay sinamahan ninyo sa umaga na ito, matuto sa mga lessons na inyong ipinapaabot sa amin, na aming ipalaganap ang pag-ibig, na kami ay matuto na umibig sa aming kapwa at umibig po sa inyo. Sa pamamagitan nito, maraming mga problema magkakaroon ng solusyon. Kami bilang mananampalataya ay matututo sumunod, magrespeto at patuloy na maghanda abang naghihintay sa nalapit niyang pagbabalik. Tunay o dakilang Diyos ng pag-ibig ay isang solusyon sa lahat ng problema dito sa sanlibutan. Nawa sa aming araw-araw na pagkakatuto sa lesson sa devotional, matutunan namin magpakumbaba, mapagbigay, mapagmahal kagaya ng nais niyo po sa amin. O salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, narito ang aming mga kapatiran. Kami may mga pangalan na aming ibinulong po sa inyo, na mga pangalan na nais namin ilapit po sa inyo. Sama-sama niyo po itong dinggin at ipagkaloob sa amin dahil sa inyong kalooban at sa inyong mga plano. Nais din po namin isama sa panalangin ang mga prayer requests na nandoon sa God First Morning CLPM at ang prayer focus, ang mga nangunguna sa CLPM admin, at gayon din ang lahat ng mga kapatiran na nakikinig doon. Gayon din ang aming panalangin sa mga kasama namin dito sa Discipleship Ministry, kasama namin na nanalangin ngayon. Salamat po at kami pinagkalooban ninyo ng panahon upang kami makakonect sa bawat umaga, sa bawat devotional. Kasama namin sa panalangin ang sambahayan ni Ate Reby at ang kanyang mga kasama sa San Leonardo Church, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, manugang mga apo. Nawa o dakilang Diyos makasama niya sa paghanda, pagsamba at pananampalataya po sa inyo. Dalangin din namin si Brother Panoy at ang pamilya ni Ma'am Jemeline Navales, ang kalusugan at kagalingan ni Brother Panoy ay ini po ipagkaloob muli sa kanya. Ganyan din ang sampayan ni Ate Milen Masiklat, lalo higit si Kuya Rick, sa kanyang nararamdaman ngayon. Ipanumbalik po ang kanyang lakas at ang kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din po namin ang complete healing and recovery kay Sister Charlene Lacanilaw sa kanyang nararanasan na karamdaman sa panahon na ito. Dalangin din namin si Sister Neneng, aming sinasama sa panalangin ng pamilya ni Jelly at si Nanay Irene Elvan Buena, na tuloy-tuloy na po ang kanyang kalusugan o dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby pa, at sa kabila ng mabigat na buhay, mahirap na pang-araw-araw na pamuhay, ay sila po inyong sinasamahan. Ang kanyang mga anak sa malayo, si Buboy, gayon din si Tintin at ang kanyang mga apo.
Dalangin po namin ang pag-iingat niyo sa kanilang kalusugan sa bawat sandali. Gayon din ng mag-asawa na ito. Ang gayon din ng sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez at ang kanyang buong pamilya. Ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, Sister Shirley Rosacinto, Sister Des Flores, kasama na rin si Sister Vicky. Ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na rin ang kanyang anak, prayer request para sa kanyang anak na makasama niya sa pagsamba sa pananampalataya. Gamitin po siyang halimbawa para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga mahal sa buhay. Turuan niyo po siya na maging tapat, hindi lamang sa isang bagay, kundi sa lahat ng mga pagkakataon. Maging tapat sa inyo sa oras, maging tapat sa lahat, upang sa ganun siya isang maging liwanag ng kanyang nasasakupan. Gamitin niyo rin po siya na channels of blessing sa bawat isa. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, Sister Josephine Mercado, Sister Nympha Rivera sa Tabacao, ang sambahayan ni Sister Meg Jose Velasquez, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya, ang kalusugan ng bawat isa, ang sangkabuhayan ng bawat isa. O dakilang Diyos, ang kanilang araw-araw na pamumuhay ay aming nilalapit po sa inyo. Pagpalain po sila ng malusog na pangatawan, malusog na isipan, at kayo ang makita sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya din ang sambahayan ni Sister Juanita Saicon, ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy na inyo po silang ingatan sa araw-araw at maramdaman nila palagi ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-connect po nila sa inyo. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Evelyn Sapat, Sister Gina Salazar, Kuya Melchor Canlas, si Ate Mitch, si Sister Marilyn Garcia, at patuloy namin sinasama sa panalangin iba pang may mga prayer request. Si Leonard na may sakit sa mga sandali na ito, amin po siyang sinasama sa panalangin. Hipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay gaya ng pagpapagaling na inyo ibinibigay sa bawat isa sa amin. At hindi lamang po yun, Ama, paramdam niya po sa kanya na siya ay inyong pinagaling, na siya ang may-ari, na kayo ang may-ari ng kanyang buhay, ngayon din ang kanyang trabaho. Nawa ingatan po siya doon at turuan siya pumili ng tama para sa kanyang pagdedesisyon sa buhay, ay kayo po ang kanyang pipiliin. O dakilang Diyos, marami pa kaming mga prayer request, mga panalangin na nais namin bagitin sa inyo na hindi namin mabanggit. May mga ilang kapatiran kami sa nakikinig sa background na hindi namin nakita ang kanilang mga pangalan. Patuloy namin nilalapit ang bawat isa at ang aming mga pamilya sa umaga na ito. Kayo po ang manguna sa aming maghapon na ito, sa aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa, upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat po sa inyo. Salamat po sa pag-iibig o dakilang Diyos. Salamat po sa inyong pagmamahal at patawad kung kami mga ninasampo, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid na po. Ayan, salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. At sa mga bagong mga pangalan ay invited po ulit kayo bukas. Ano po? Hindi ako nag-invite sa inyo, hindi rin si Pastor. Si Jesus po ang nag-invite sa atin, mga kapatid. Patuloy tayo sumama sa devotional. Dahil sa pamamagitan nito tayo mapapalapit sa Kanya. Tayo ay tunay na magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay kung tayo ay magtitiwala ng lubos sa Kanyang kapamaraanan. So yan lamang po sa umaga na ito, no? Hanggang bukas po muli patuloy tayo magpalain ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.